Hello po sa lahat. Nandito ang bago kong hatid sa inyo. Alamin natin ang mga mahal nating mga pangulo ng Pilipinas. Pero bago ang lahat, para sa di pa nakapag-subscribe, subscribe po muna. Emilio Aguinaldo, unang pangulo ng unang republika ng Malolos, pinakabatang pangulo sa edad na 28, nilagdaan ang kasunduan sa biak na bato na nagpahinto ng labanan sa pagitan ng mga revolusyonaryo ng Espanya at Pilipinas. May pinakamahabang buhay, nasawi siya sa edad na 94. Manuel Quezon, pinahalagahan niya ang wikang pambansa. Ipinatupad niya ang 8R law dahil sa paggawa ng lupa. Ipinatupad rin niya ang minimum wage law. Pinaunlad niya ang pambansang seguridad sa tulong ng National Defense Act. Naipatupad din niya ang Piney-Aldrich Law na nagpababa ng ating buwis. Nagpatayo ng mga gusali na kapagpaputo ng mga kababayan sa eleksyon at libreng edukasyon. Itinuring ng ama ng wika sapagkat siya ang nagtaguyod ng wikang Pilipino na kung tawagin ay Tagalog. Jose P. Laurel, kontrobersyal ang kanyang pagkapangulo, binansagan siyang traidor ng ilang kritiko at kinasuhan ang pagtataksil na kalaunan ay pinagliban dahil sa proklamasyon ng amnestiya noong 1948. Kasama siya sa nagtatag ng Kalibapi, kapisanan sa paglilingkod sa bagong Pilipinas, isang pansamantalang gobyerno sa panahon ng pananakop ng Hapon. Kinilala siya na isa sa pinakamagaling na Supreme Court Justice sa kasaysayan ng bansa. Siya ang nangunguna sa paghahain ng mga probisyon ng Bill of Rights ng ating saligang batas. Nagtatapos ng kanyang termino kasabay sa pagsuko ng mga Hapon. Sergio Usmeña, siya ang kauna-unahang pangulo ng Pilipinas na nagmula sa Visayas. Sa edad na 65, siya ang pinakamatanda na naging pangulo. Siya ang nagtatag ng Commonwealth Government. Tinutukan niya ang rehabilitation ng Philippine National Bank. Sa ilalim ng kanyang pamahala, naging miyembro tayo sa International Monetary Fund at International Bank. Itinulak niya sa Estados Unidos ang Belt Trade Act dahil dito nakapagluwas tayo ng produkto sa Amerika ng walang buwis. Manuel Rojas, siya ang naging huling pangulo ng Commonwealth at naging unang pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Sa kanyang pamahala, lugmok sa problema ang bansa dahil sa giyera. Siya ang nagbuo ng konsepto ng pagtatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagbangon ang naging tema ng kanyang administrasyon, ang hukbo ng bayan laban sa Hapon o Hakhok Balahap, ang kilusan na umigting dahil sa mga kontrobersyal laban sa kanya, korupsyon at pang-aabuso ng mga militar ang naging mantsa sa magandang pamahala niya sa gobyerno. Elpidio Quirino, sa kanyang pamumuno, maayos na nakabangon ang bansa mula sa pagkasirang tinamo sa World War II. Sa tulong ng Estados Unidos, umusbong ang maraming pabrika sa bansa. Itinayo niya ang hydroelectric power plant sa Maria Cristina Falls. Napabuti niya ang sistema ng irigasyon. Itinatag niya ang Social Security Commission at President Action Committee on Amelioration na nagbigay ng ayuda at pautang sa mga mahihirap. Nagbuo ng mga benepisyo na insurance sa panahon ng pagtanda, aksidente at pagtamo ng permanenteng kapansanan. Nabigo niyang lutasin ang problemang agraryo at pantay na antas ng pamumuhay na muling nagpaigting ng Huk Balahap. Siya ang kauna-unahang pangulo na sinubukang patasikin sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment process. Ramon Magsaysay, tinawag din siya sa pangalan na Mambo Magsaysay. Isa siya sa hinahangaang pangulo ng bansa. Sa kanyang termino, literal niyang binuksan ang bituan ng Malacanang sa publiko. Binuo niya ang Presidential Complaints and Action and Committee upang matugunan ang mga hinaing ng taong bayan. Tinuring ng kasaysayan ng kanyang administrasyon ang pinakamalinis na pamahalaan mula sa korupsyon. Kinilala ang Pilipinas bilang second cleanest and well-governed country sa buong Asya. Dahil sa kadagsayan ng kanyang pamamahala, tinagurian ang Golden Years of the Philippines ang taong kanyang pinamumunuan. Ginawa rin niya ang Rehabilitation Administration o NARA ang nagbigay ng lupa. Itinuon ito sa mga taong rebel returnees na naninirahan sa Palawan at Mindanao. Ginawa rin niya ang Agricultural Credit Cooperation Financing Administration na makapahiram ng puhunan sa mga maliliit na magsasaka. Sa 4 na taon ng kanyang pamamahala, lumago ang bansa.
Carlos P. Garcia, isang abogado, makata at guro, nagsilbi rin bilang pinuno ng gerilya sa panahon ng Digmaang Pasipiko. Pinanganak siya sa Bohol. Siya ang nagdating Vice Presidente ni Ramon Magsaysay at kalihim na ugnayang panlabas sa loob ng 4 na taon. Naging pangulo siya nang namatay si Magsaysay. Kilala sa Filipino First Policy na mas pinaboran ang mga negosyanteng Pilipino kaysa mga dayuhang namumuhunan. Itinatag ang austerity program na nakatuon sa kalakal at komersyo ng mga Pilipino. Kilala bilang Prince of Visayan Poets, Bard from Bohol. Ang mga sining pangkultura ay muling binuhay sa kanyang termino, kauna-unahang pangulo na inilibing sa libingan ng mga bayani. Estado makapagal, bitbit niya ang pangakong tulukan ang korupsyon sa bansa. Na isaayos niya ang sektor ng agrikultura sa bansa, na ipabatas ang agricultural land reform na nagbukas ng oportunidad na magkaroon ng sariling lupa ang mga maliliit na magsasaka. Napabuksan niya ang merkado sa mga pribadong mangangalakal. Aktibo sa paggawa ng mga infrastruktura tulad ng kalsada, mga puerto at paliparan. Makasasayang kontribusyon ng Pangulo ang pagtatag ng Philippine Veterans Bank. Nilipat niya ang araw ng kasununlan mula sa ika-4 ng Hulyo sa ika-12 ng Hunyo. Sa kanyang termino, pinalakas ang aksyon na maipas sa kamay sa Pilipinas ang North Borneo o kilala ngayon na Sabah. Pagkatapos niyang matalo sa muling pagtakbo bilang Pangulo, siya ang nagretiro sa politiko at ginugol niya ang natitirang lakas sa pagbabasa at pagsusulat. Ferdinand Marcos, ipinanganak sa Sarat, Ilocos Norte. Siya ay abogado at naging Pangulo sa Senado sa loob ng 3 taon. Unang Pangulo na nanalo sa pangalawang termino. Sa kanyang termino, nadagdagan ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Tumaas ang GNP o Gross National Product. Nakapagpatayo ng mas maraming paralan, kalsada, tulay, ospital at iba pang infrastruktura kaysa nakaraang mga pangulo. May pinakamalaking utang na bansa sa buong Asya. Nagpasya na ilagay sa ilalim ng batas militar ang bansa at kanyang diktadura ay kilala sa katiwalian. Tinanggal siya sa katungkulan matapos ang people power. Corazon Aquino, kauna-unahang babaeng pangulo sa ating bansa at sa buong Asya. Siya ay pinanganak sa Paniki-Tarlac. Siya ang kilala sa People Power Revolution. Siya ang pabalik ng demokrasya sa bansa kahit binansagan siyang Mother of Philippine Democracy at Joan of Arc sa modernong panahon. Siya ay may natanggap ng mga sari-saring mga parangal, kabilang na dito ang Eleanor Roosevelt Human Rights Award, United Nations Silver Medal at marami pang iba. Naging tatak ang ginawa niyang pagreforma sa Family Code of the Philippines at ng pagbabago ng struktura ng ehekutibong sangay ng gobyerno. Pinagtuunan niya ang $26 billion ng utang ng ating bansa ng pamumuno ni Marcos. Electric power shortage ang kanyang negatibong aspeto ng kanyang pamumuno, kaya't maraming negosyo ang naapektuhan at maraming bisis na muntik ang gawin ang kanyang pagkapangulo sa pamamaraan ng kudita. Lumipas ang ilang taon mula sa pagkapangulo, siya ay namatay sa sakit na colorectal cancer. Fidel V. Ramos, siya ang dating Chief of Staff of Armed Forces of the Philippines. Isa rin siyang civil engineer. Una niyang hinarap ang problemang kakulangan ng kuryente sa bansa. Ginamit niya ang kapangyarihang mabigyan ng lisensya ang independenteng lumikha ng kuryente upang makadagdag ng power plant sa loob ng 2 taon. Ang unang taon ng kanyang panunungkulan ay naging maganda. Sumigla ang ekonomiya, naging tahimik ang bansa dahil aktibo siya sa usaping kapayapaan. Naging masigasig siya sa agawan ng teritoryong West Philippine Sea. Dumanas ang Asya ng financial crisis, subalit mabilis na nakabangon ang Pilipinas at tinagurian pa ito ng susunod na economic tiger of Asia. Ayon sa mga eksperto sa mundo ng politika, si Ramos ang pinakamagaling na naging presidente ng bansa sa post-Marcos era. Joseph Estrada, si Irap ay dating sikat na artista sa pelikula. Hinarap niya ang financial crisis ng Asya at problema sa sektor ng agrikultura. Bumagsak ang ekonomiya sa unang taon ng kanyang panunungkulan. Nadeklara niya ang all-out war laban sa grupo ng MILF. Dahil sa kabi-kabilang controversial lang nangyari ang impeachment complaint laban sa kanya. Sa kanyang pagkatapos, umabot sa mahigit trilyong piso ang utang ng Pilipinas. Subalit lumago ang gross domestic product at lumago ang sektor ng kalakalan. Matapos matanggal ang sa pwesto si Presidente Joseph Estrada, siya ay nabilanggo ng habang buhay. Gloria Macapagal Arroyo, dati siyang professor sa Ateneo de Manila. Una siyang naging senador bago naging vice presidente at hanggang naging pangulo. Dahil naganap ang People Power 2 na nagpatasik sa pwesto ni Estrada. Naganap ang Okwok Mutiny, ang rebellion laban sa kanya, ngunit
kanya pa rin itong nalampasan. Naging kontrobersyal ang kanyang pagkapanalo sa halalan, lalong umigting ang pandaraya. Sa kanyang pamumuno, napabilang ang Pilipinas sa mga kakaunting ekonomiya sa Timog Silangang Asya na hindi nagbago ang takbo sa kabila ng naganap ng global financial crisis. Naisapabatas niya ang controversial na Expanded Value-Added Tax Law. Naipatupad din niya ang holiday economics na naglalayong palakasin ang domestic tourism. Siya ay sinampahan ng maling paggamit ng pundo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Benigno Aquino III, dati siyang House Representative at Senado. Siya ay unang pangulo na walang asawa at walang anak. Nilikha ang patakaran ng walang wangwang o street siren. Pinagsimulan ang Quito 12 na edukasyon sa Pilipinas. Pinalitan ang pangalan ng Office of the Press Secretary at ginawang Presidential Communication Operations Office at humirang ng mga bagong opisyal. Pinatupad niya ang libreng pakuryente sa mga liblib na lugar. Lumago ang ekonomiya ng Pilipinas sa kanyang pamumuno. Matapos ang kanyang termino at tinamuling tumakbo pa sa halalan. Rodrigo Duterte, naging pangulo sa edad na 71. Siya ang pinakamatandang pangulo ng bansa. Maraming pagbabagong nangyayari sa Pilipinas, kasama na rito ang kalinisan ng Boracay at Manila Bay. Naitupad niya ang Build Infrastructure Plan at ipinagpatuloy ang nasimula ng dating pangulo. Nagkaroon ng 3 pangunahing reforma sa buwis. Ang una ay Rice Tarification Law, nagpapayag sa pag-angkat ng bigas. Kalawa ay Train o Tax Reform for Acceleration and Inclusion Law. Nagbigay ng exemption sa tax ang may income na below 250,000 per year. Ang ikatlo ay Universal Health Care Act. Ito'y kinopya ng mga bansa tulad ng Thailand, ngunit nasira ito sa katiwalian ng health insurance agency na PhilHealth. Pinahuli niya ang mga malalaking drug syndicates sa bansa at nagbigay ng tukhang sa mga drug users. Hinaprubahan niya ang pagkakaroon ng 5 taon ng driver's license renewal at 10 taong passport renewal. Kasalukuyang hinarap ng Pangulo ang pinakamalaking crisis ng bansa dahil sa pagpasok ng coronavirus na nakakaapekto ng lubusan sa ating ekonomiya sa buong taong bayan. Thank you so much for watching, guys. Don't forget to subscribe.